What do you want from me? Ano yan? Sa pag-alis ni Caroline mula sa bahay nila Bingo ay kinumpyut agad ng binata ang utang niya kasama ang mga damit at tsinelas na sinuot niya. Humirit pa ang dalaga na hiniram niya ang phone ni Bingo para matawagan niya ang yaya niya upang alamin kung anong ganap sa bahay nila at sinabihan niya ang binata na ipahiram niya ang cellphone niya kung gusto niyang masingil ang 200,000 kaya agad-agad inabot ni Bingo na chinarge pa niya ang load sa dalaga. Masaya ang yaya niya nang tumawag si Caroline, sabay sinabing pinaghahanap pa rin siya ng kapamilya niya na galit pa rin sila sa kanya na pati ang papa niya dahil hindi pa siya nag-apologize sa mga yaw. Inutusan naman ni Wilson ang sekretary niyang na i-text niya si Caroline na sagutin niya ang mga tawag niya dahil nag-aalala na siya. Sabay binantaan ang sekretary niya na matatanggal siya sa trabaho kung hindi niya makontak ang anak niya. Tinanong naman ni Caroline ang yaya niya kung may tumawag sa bahay nila upang manghingi ng pera para sa kanya, kaya tinanong siya ng yaya niya kung naubusan na siya ng pera, sabay sinabing siya na lang ang magsabi sa papa niya na kailangan niya ng pera pero tumanggi ang dalaga na hindi niya masabi tungkol sa pagtangka ng mga kidnappers sa buhay niya. Habang masaya at nagulat naman si Irene nang dumating na si Charles Stone sa bahay nila na agad-agad niyang tinawag ang mama nila. Kinantsawan pa na Irene ang kuya niya na napakahaggard ng itsura niya. Agad niyaya ni Cindy ang anak niyang kumain na kinwento nila ang mga naganap sa bahay nila habang wala siya. Giniit ni Charles Stone na sa lahat ng mga nangyari ay bakit si Caroline ang sinisisi nila na agad namang nagsungit si Bettina na wala na silang ibang sisisihin pa na agad namang sinabi ng binata na naniniwala siya sa mga sinasabi ni Caroline na dumpensa ang mama niya na hindi yun yung point sa issue na kung totoo man o hindi ay kailangang mag-apologize ni Caroline, sabay sinabing bakit hindi naiintindihan ng dalaga ang sitwasyon ng pamilya nila sa pamilya Yao na agad namang sinabi ni Irene na madali lang namang mag-apologize na yun lang ang inaantay ng pamilya ni Edward. Sinumbat naman ni Charles Stone na sa lahat ng mga nangyari ay dapat si Edward ang sisihin nila na siya dapat ang mag-apologize na mas kinainis ni Bettina kaya sinita sila ni Cindy kaya giniit naman ng binata na dumating na siya kaya siya na ang bahala kay Edward na natahimik silang lahat. Habang pinatay naman ng mga kidnappers ang lalaking kumuha sa pera ni Bingo kaya pati sila ni Snoop ay delikado na ang buhay nila lalo't namukhaan sila ng mga kidnappers. Habang umutang pa si Caroline ng 1K kay Bingo pang taxi niya, nag-alangan pa ang binata pero giniit naman ni Caroline na hindi siya pwedeng mag-commute at mas safe siya kung magta-taxi siya, sabay giniit niya ang idagdag na lang niya sa utang niya. Bago iabot ni Bingo ang pera ay pinasigurado niya sa dalaga na babalik siya para magbayad ng utang niya. Nang ibigay niya ang 1K ay niliwanag pa niya kay Caroline na hindi siya mayaman na malaking halaga para sa kanya ang 1K na kailangan niya yun kaya natahimik si Caroline sabay umalis na siya. Sa pag-alis niya ay sinundan pa siya ng binata dahil baka takasan siya na dumiretso naman ang dalaga sa may yate kaya sinabi ni Bingo sa sarili niya na ang tigas ng ulo ng dalaga dahil bumalik pa siya doon. Sa paglabas ng dalaga ay saktong dumating si Stephen na tinanong ng binata kung alam ng papa niya at tita Cindy niya na andoon siya sa lugar na yon. Nagawa pang mag-react ni Bingo nang makita ang dalawa na magkasama kaya kinantsawan siya ng driver na ang sakit sa kanya na may kasamang ibang lalaki si Caroline na agad-agad siyang yumuko nang dumaan ang dalagat binata sa tapat ng taksing sinakyan niya. Habang nasa daan na sila Stephen ay sinabi ng dalaga na una niyang tinawagan si Jersey pero mukhang tinawagan ni Cindy ang mga magulang niya kaya hindi siya mapautangan ng 200,000 kaya si Stephen na ang tinawagan niya. Tinanong naman ni Stephen kung saan niya gagamitin ang perang hinihiram niya na hindi sinabi ng dalaga kung para saan na pinangako lang niyang babayaran din siya.
Giniit ni Stephen na papahiraman niya ang dalaga pero ibabalik niya ang dalaga sa bahay nila na umapela si Caroline na sinabing ibaba na lang siya kaysa bumalik sa bahay nila. Kaya pinagsabihan siya ni Stephen na wag niyang pairalin ang katigasan ng ulo niya na agad namang sinabi ni Caroline na hindi na lang sana siya lumapit sa binata pero wala din siyang nagawa dahil ayaw ihinto ni Stephen ang kotse niya. Sa pagdating nila ay agad pinagsabihan ni Caroline si Stephen na siguradong tumawag siya sa papa niya bago sila makarating doon dahil inaantay na siya. Agad pinagsabihan ng papa niya na dahil sa katigasan ng ulo niya ay ganun na ang itsura niya, sabay sinabing pumasok na siya sa loob. Giniit ng dalaga na may kukunin lang siya sa kwarto niya at aalis din siya. Dahil dito ay sinabi naman ni Wilson na kapag pumasok siya sa loob ay hindi na siya makakalabas pa hanggat hindi siya nag-apologize sa mga yaw. Hindi nagpatinag ang dalaga na agad lumabas sa bahay nila at hindi na dumiretso sa kwarto niya na kahit galit na ang papa niya ay umalis pa rin siya. Agad namang pinigilan ni Cindy ang asawa niya nang susundan sana niya ang anak niya at sinabing tiisin muna niya si Caroline kung yun ang way para matuto ang dalaga. Sama-sama po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.